Ito nga mga kabrad, ngayon po ay patungo tayo dito sa ating mini farm para po mabisita po natin dahil po wala tayong service ngayon. Dahil nandito po sa bukid yung ating sasakyan, kaya nag-commute na lang tayo mga kabrad. Pero kaya malapit na tayo. Ayun ang ating sasakyan, kaya hindi natin nagamit. Ay mga kabrad, nandito na kami ni Katasya sa ating mini farm. Naku, parang may mga matatamblay tayong manok . Ano lang talaga to. Kasi ito mga kabrad yung ating mga sisyo sa ngayon. Medyo malalaki na yung ating mga nasa ano na to, mga 3 weeks. Hindi pare-parehas. Yan. So kaya naman natin pinawalan dito mga kabrad to dahil hindi sila nakakakain ng iba pa rin talaga yung nakakawala. Pero ito yung pulungan nila dati. Yan. Oh, may itlog dito mo ya. May itlog, 2. Ayan, may tayo mga itlog. Check mo natin mga kabrad yung ating mga manok. Ito naman, meron na tayo mga kabrad netong mga lahi niyan. Ito. May itlog pa rin. Itong ating Plymouth, meron na rin to. Nakakross dito sa ating Rhode Island. Tapos natin. Parang wala si Noel . Ito naman mga kabrad yung ating pabo sa ngayon. Ito. Ito yung namisa ng 17. Yung kung ako ilan yun. 2. Okay, kompleto pa rin. Ito mga kabrad. 17 yung napisa ng ating pabo. So kaya yan, matagal-tagal tayo kasi hindi nakapag-video. Pero ngayon napakarami mga kabrad. May bagong pisong sisi. Oh, may nakabulagta. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Ano sa loob? Ano ko sa loob? Yan. Tapos dito. Ito meron dito. Mahalimhem talaga. Ito bagong pisa rin . Yan, may mahalimhem. So yun mga kabrad, napakarami talaga rito ngayong nating alagang mga manok. Mga sisiw natin, ito mga bagong pisa. Ito. Bali ang bagong pisa natin pala rito, 1, 2, ito pa, 3, 4. Ito mga kabrad yung Plymouth natin. Ayan, yung lahi na ng Plymouth ito. Lahat po. Sana mabuhay ito lahat. Ito yung lahi nila. Ito kasing inahin nito, tinanggalin ni Joey ng itlog. Tapos, ipinalit yung ating Plymouth. Ayun, merong 2 lumabas. Tapos ito naman, Rhode Island, nakuha sa ama. Bali na yan . 1, 2, 3, 4. Tapos ito, meron tayong may 2 rito. Rhode Island. 5, 6. Ito mga kabrad, halos bagong pisa din to. Siguro nasa 20 to. Ito pa. Ito. 7. Pero mga kabrad, yung isa pang pabo natin na misa ng 8 yung egg niya, pero kumbaga pisa lahat. Yan. Ito mga kabrad.
246. Ito, wala. Yan mga kabrad. Kaya maganda naging pisa nito. Walo yung itlog niya, walo rin yung napisa. Ito naman yung ating malalaki na. Ito yung nabawasan mga kabrad, nabawasan ng dalawa. Walo to eh. Yan ang tinira ng aso, kaya nabawasan. Ito. Well, ang kinuha mo, Well, Dayame? Ah. Oo. Hindi ako nakapunta kahapon at hinintay ko sila actually para sa service eh. Hindi ako Peke pala yun. Peke? Oo, natanggal yung tubo eh. Bomba? Oo, biglang tumigas. Magbomba ko ng 10 piraso. Pumutok. Pumutok yung yung bakal. So ayun pa mga kabrad yung ating mga itlog. Oh. Ang dami pala natin pisa. 8 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Yung well nasa puti na yun, nakalagay sa brooder, puro plymouth yan, no? Oo. Ganda, lumabas talaga yan niya. Pero nabawasan ng isa yun eh. Ah, bawasan ng isa, sayang. Mahina yung katawan ng isa, namatay. Meron tayong mga yung matatamblay na manok. O kaya napilitan akong pakawalan eh. Hindi. Ang kailangan mapagayakan natin itong Kasi, yung tag-ulan. Pinukulong ko, namamatay. Kaya ginawa, pinakawalan ko sila. Kaya mga iba, okay na iba. Hindi, okay lang. May, dyan may ilagay oh. Yan, si Joel pala, kumuha ng dayami, kaya nung dumating kami rito, wala. Kumuha pala siya ng dayami dahil yung mga dayami na yon kinukuha na. Kailangan natin makapag-stock. So, yun. Pero yung pabo pa natin na isa doon sa pader ka mo. Ay, may bubong na yan. Yung pungit lo, sana makapisa ang katilan eh. Pero yan, sa ganitong tag-araw, mapipisa lahat yan. So, yun pa, meron tayong 2 bagong pisang pabo. At saka yun, ayun. Yung sa may kulay blue na yun, andun yung isa natin pabo. Checkin natin mga kabrad, puntahan natin. Sa ngayon kasi mga kabrad, madaling magparami ng mga manok at pabo dahil tag-araw. Check natin din yung pabo. So ayun, mahalim yung mga kabrad yung ating pabo. Ayan. Yan yata yung matanda natin pabo. So ayan. Yung mga kabrad, walang di sila kapag pisa na tayo ng mga pabo ngayon. Tapos yung manok natin yan, yung bago tayong pisa. Kaya magaganda. Tapos yung isa pa natin, kinainaman pa yung ating plymouth natin at saka yung Rhode Island. Kaya lang nabawasan ng isang piraso. Ito nga yun. Ayan. Ano pa lang to, nasa 1 week pa lang to. Mayigit 1 week and a half. Dahil plymouth siya, tsaka ito, talagang Rhode Island. 2 lahi lang naman to, yung Rhode Island. At saka yung plymouth natin. Kaya lang ito yung pinapisa natin. Ito ang ating native Chinese na yan, nag-cross. Tapos yung mga bibi naman natin, okay naman yung mga bibi. Ito, meron tayong isang barako na lang, ang papalahi natin. Pero may bago naman tayong pisa doon. Medyo malalaki na rin, nasa mga 2 weeks na rin siguro. Kaya, okay, makapagpaparami tayo. So, yan o, dami nating Ito, meron pa pala tayo ditong gumagalang bagong pisa. Ayan o. Tapos dito, ayan.
Tapos meron pa tayong mahalimhim doon. Ang paggagayakan naman natin mga kabrad nito, yung papasok na tag-ulan. Kasi doon tayo talo. Tapos dito mga kabrad, meron din tayo rito. Marami mga kabrad. Ganitong karami mga kabrad yung ating mga sisiw. Ayan. Bali dalawang brooder to mga kabrad. Ito, yan, siguro to, nasa mga 50 mahigit to, hindi lang. Yan. Tapos dito, sa kabila, ito rin, ganun din. Ang dami din. Ito, meron to mga 60 siguro. Pinasok yan. Mas may edad to mga kabrad na kesa doon sa kabila. Yan. Kaya marami. Kaya lang, ito yung paggagayakan namin ni Joe. Hindi ko papasok na tag-ulan na yan. Ito mga kabrad yung ating mga ang daming napisang ano. Yan, mga bibi natin. Ito nasa 3 weeks na to mga kabrad. Yung ating bibi na yan. Yan. Yung mga month old natin at saka yung 2 months saka 1 month, ito pinawalan niya ni Joel dahil nga nananamlay sila pagka yung nasa loob na. Kaya kailangan nila ng talaga yung sikat ng araw, napakahalaga sa ating mga alaga. Ayan. Yan mga kabrad yung ating mga alagang manok, napakarami. Ito, nakapagpalahi na tayo ng Plymouth natin sa Rhode Island, kaya okay. Okay na yan, may lahi na tayo. Check naman natin mga kabrad yung ating mga alagang native. Ito yung mga native natin, awatin na to. 5 piraso. Ito, pero okay naman sila. Bilugan. Ito, ang ganda yan. Tapos dito naman, yung brown natin, ito malapit na to. Laki bibi. Yung mga bibi natin mga kabrada. Ito yung nasa mga, ano pa lang to, 2 weeks. Kumano na to. 2.5 weeks pala. Yan. Diyan lang natin sila ng pagkain. Kaya nakakamiss mga kabrada. Pagka dito tayo nakadistino kasi, halos araw-araw tayo dito tayo nag-create siya ng pagkain sa mga manok. Mga busog na eh. Ito yung iba. Yung iba naman nandun sa dulo, kabila. So ayun nga mga kabrad, at okay naman yung ating mga alaga sa ngayon dahil sa totoo lang, 2 weeks tayong hindi napunta rito. Tapos nung pag-uwi pa natin, siyempre sira yung sasakyan, wala tayong service, siyempre hindi naman ganun kalapit lang yung bahay natin dito sa ating mini farm. Kaya ang ginawa ko na nga lang kahapon, dapat andito rin ako kahapon. Ang problema nga lang yung
anak ko nakalimot do sa usapan namin dahil sabi ko umaga papahatid ako rito kaya lang nakalimutan. Kaya ngayon lang tayo dito napunta, nag-commute na lang tayo para sigurado. At yun nga, sa update ng ating mga alaga, okay naman, magaganda, kaya lang nakakalungkot lang talaga. Yung isa nating puting patiner na yung yung kumbaga kasi yun yung mga naiiwan sa mga binibigay natin sa pambayad ng ating mga feeds. Yun yung mga tinatawag natin bansot. Kaya lang, siyempre, matagal na rin natin naalagaan yon. Dahil hindi rin natin namomonitor nga dahil si Joel hindi naman ganun, siyempre sobrang busy rito. At kung mayroong man nararamdaman yung mga alaga natin, walang ibang nakakaalam no kundi ako. Pagka kasi nandito tayo sa ating mini farm, lagi kong chine-check yung kalusugan ng ating mga alaga, kung sila matamlay. Simple lang naman yon. Pag pinakain mo, nag-itsa ka ng pagkain. Pag yun hindi kagad tumayo, ibig sabihin may problema. Ganun lang naman yun eh. Kaya lang si Joel, siyempre sa dami rin ng ginagawa rito, hindi na niya napapansin. Kaya yung isa nating puting baboy na tumitimbang na nung nasa 75 kilos, ay nakakalungkot nga na namatay. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng ibenta yon at dahil nga hindi natin alam kung ano yung naging sakit. Kaya yun, yung isa nating naging problema. Tapos, yun nga, inaasahan natin na yung baboy na yon na pag nabenta, yun yung magiging panduktong natin doon sa ating mga ibang alaga. Kaya nga lang, talagang ganon, kasama talaga sa pagpa-farm yung mga may namamatay. Kaya lang talaga nakakalungkot niya. Medyo may kabigatan din yun dahil ang presyo na siyempre hindi natin siguro nasa mga 12, 13, 14 pataas yun. Kaya lang, yun nga, sabi ko nga, talagang kasama sa buhay natin yung ganyan. Iniisip ko na lang na talagang ganon. Buti na lang sa hayop tumatama. Yan na lang ang nagiging ko para hindi masyadong mabigat sa atin dahil kung tutuusin, malaking halaga na rin yon, napapanduktong natin dun sa ating mga alaga. Kaya, so talagang ganon. Siguro sa iba na lang siguro tayo papawi. Pero sa ngayon, update natin ng mga alaga natin, okay naman. At masisigla, meron lang tayo mga sisiw na ilan-ilan na medyo matamlay. Kaya ang ginawa ni Joel, inano niya, yung pinawalan ni Joel para mas maka ano sila ng init ng araw. Yung kasi ang importante sa mga alagang manok, bibi, pabo, yung sikat ng araw napakahalaga para hindi sila tumatamlay. So yun nga, tapos isa ng mga native naman natin dito na tumitimbang ng 20 kilos, okay naman, masisigla, bilugan, anytime na may kumuha sa dito kasi mga breeder to eh. Ito kasi mga kabrad pili. Yan. Alagain to yung mga ganito pwedeng gawing inahin. Itong ating mga native dito. Tapos yung mga puti naman natin ito, sa tingin ko naman, alsa na yung kanyang dede, baka posible naging nagbuntis na to. Kaya sana nga, itong mga susunod na panahon nito ay madagdagan yung ating mga alaga. Siyempre, bukod doon, may pambayad tayo doon sa ating pinagkakautangan ng feeds. Ayan. So, ayan ang update natin mga kabrad. So, ayan. Tagal ngayon, babalik na naman tayo dito mga kabrad siguro. Sa susunod na linggo na naman. Dahil, siyempre yun nga, ang destino natin, nasa malayong lugar, sa Maribeles tayo. Hindi naman natin pwedeng yan o din yun dahil trabaho yun mga kabrad. Kaya kumbaga, ang ano natin talagang tiis lang. Tapos monitor natin si Joel kung ano ba yung update natin dito sa araw-araw. Kaya everyday tumatawag ako kay Joel. Well, kumusta na yung mga alaga natin? Kaya nga nung binalita sa akin yung namatay yung isa nating puting siyempre nanlumo ako dahil yun yung isang inaasahan natin na magduduktong doon sa konsumo ng ating mga alaga. Kaya lang siyempre namatay kaya wala tayong inasahan doon. Nawala yung pag-asa natin doon pero
Sabi ko, tuloy lang. Walang magagawa. Talagang ganun. Hindi mo kayang pigilan yung ganun. Unang-una nga, wala tayo sa farm. Everyday. Ang punta lang natin dito, yung ikalawang linggo. Minsan, isang linggo o ikalawang linggo. Siyempre, minsan, pagdating mo pa sa bahay ng gabi, Sabado, pagod na pagod ka. Pagdating mo sa umaga, gusto mo magpahinga. Kaya lang, di natin makuha magpahinga dahil, yun nga, meron tayong mga alaga na kailangan i-check. O siyempre ang pagkain nito hindi basta-basta rin pagkain. Everyday, 2 weeks lang, 2 days lang. Ubus na yung pagkain nilang 2 sako. Napakamahal pa naman ng feeds. Kaya tayo tiis lang, tiyaga. Kaya talagang ganun. Kaya namatayan ako ng ganong baboy na ganun ng kalaki. Siyempre sobrang hinayang ako. Sobrang hinayang ako dahil iba ng presyo tayo siyempre nun. Nasa tansya ko yun sa mga 14, mga ganun na nun. Siguro talagang ganun. Kaya mga kabrad, yun nga, nakapag-update na tayo dito sa ating mga alaga. Sobrang tagal, 2 weeks halos. Na unang-una wala tayong mga videos dito sa ating mga alaga para maipakita natin sa ating mga kabrad na basta sabi ko nga, basta may tiyaga, may nilaga. Ito nga sa kadami ng ating mga alaga ngayon, sa manok meron na tayo siguro mga halos 200 heads na mga kasama yung mga sisiw lahat na dating iisang piraso ay 2 piraso lang. Sabi nga yun nga, pera pa yung mga ating mga pinagbebenta. Kaya sabi ko nga mga kabrad, itong videos natin hindi yung para lang sa ako halimbawa dumating ng araw sa YouTube, kumita, okay yun, salamat. Pero higit sa lahat, ang gusto natin dito ay pag magkaroon tayo ng inspirasyon dun sa ating mga katulad lang na construction worker. Na hindi porke tayo ay mababang construction. Kumbaga, lang tayo, construction worker, stop na tayo doon. Hindi. Dapat siyempre kahit paano mangarap pa rin tayo. Hindi lang sa tayo isang construction worker lang. Yun ang point natin doon. Yung maka-inspired ng mga katulad lang natin na o kaya merong mga lote na bakante na hindi napapakinabangan na pwede nating mapakinabangan sa ganung pamamaraan. Kaya mga brad, muli maraming salamat sa atin lahat. God bless po.